Awit ko man bakit. Ayun, good evening everyone. Good evening. Ayun, actually, clarify ko yung kanina. Actually, hindi ako na-influence na mag-drop ng school. Yun po ay tinawag na ako ng sitwasyon. So, just to give you an idea about my parang start sa ganitong klaseng industry. Meron po ba ditong merong full-time job? Taas nga po yung kamay, yung may full-time. Ayun, so, nagsimula po kasi ako ng part-timer din. And nung time na yun, ginagawa ko yung business. Warm marketing, pag sinabing warm, ibig sabihin yung mga kakilala mo at kakilala ng kakilala mo. So, since student ako by that time, kaklase ko, kaibigan ng kaklase ko sa kabilang section, or professor namin, or dentista ko. So, basta kakilala. So, pinagsasabay ko po siya nung nagsisimula ako, warm and online marketing. So, habang nag-join po ako ng parang August, September, October. So, 2 months doing the business. Nagkaroon po ako ng more or less 200 na members under me. So, since part-timer ako, may mga attention and like mga support na kailangan ng mga part-timers ko. Therefore, I decided to do the business full-time. So, it's my personal decision din po na gawin yung business full-time. So, yun, kumbaga, baka feeling lang ng asawa ko, no, na-influence niya. Pero sa totoo lang po, nung nagsisimula po kami, tinatago niya po na drop out siya. Kasi nga po, din sinister ako ng time na yun. So, parang feeling niya, pag nalaman ko na drop out student siya, baka hindi ako ganun sumunod sa kung ano yung ituturo niya sa akin. Pero, ako naman, parang ang mindset ko kasi noon, kumikita po kasi siya nun minimum 6,000 to 9,000 per week Tapos parang nasa around 21 years old siya noon. So sabi ko, nung time na yun, wala na akong pakailam sa grades. Ang pakailam ko po that time is yung parang fulfillment ko din sa sarili ko. Kasi na-experience ko syempre normally pag nag-aaral ka mabuti, may medal, right? May award, may certificate of recognition, gano'n. Pero parang hindi ako ganun kasaya. So may ganun po akong na-experience nung estudyante ako. Pero ewan ko lang po sa iba. Kasi yung magkakaiba po kasi tayo ng fulfillment sa sarili right? Yung iba, pag yung magulang mo, high honor ka, tuwang-tuwa talagang kung OFW ang parents mo, uuwi pa yan para siya yung magsabit ng medal. Ako po hindi. Lister ako, actually sa elementary and high school achiever po ako even nung nag-college. Ito po good news, never umattend yung magulang ko sa graduation ko. Diba? Pero okay lang, kasi sabi ko nga, hindi naman sa akin factor yan. Actually, nung graduate po ako ng college, ang umattend po sa stage is yung mother po ni Seller. Ang umattend sa kanya, yung father naman niya. O diba, hindi pa rin umattend yung mama ko. Pero okay lang po. Why? Kasi, nung nag-decide po ako na gawin yung business, ang number 1 supporter ko naman po is yung mama ko. So, doon mo makikita na even yung mother ko, alam niya kung ano yung career na gusto ko talagang pasukin. Kaya sabi ko sa sarili ko noon, when I discovered this kind of concept, gagawin ko yung best ko kasi ayaw kong i-turn down yung nag-iisang tao na nagtitiwala sa akin. Alright? So, katulad yan, I know every one of you, while doing the business, or kung ikaw nagsisimula ka ngayon, maraming mga tao na nagsasabi or maraming rejection kang na-encounter, right? Yes. Marami yan. Even like mga tao na hindi mo naman inaano. Diba? Kumbaga, nalaman lang na nasa gantong business ka, biglang naging big deal naman sa kanila, hindi mo naman close. Right? So may mga ganun po talaga kayo ma-encounter. Pero hayaan nyo lang, di ba? Okay lang yun. Huwag kayong mag-focus sa kanila. Ako po, nung nag-i-start, is ang focus ko po talaga, aside sa business, is doon sa tao na nagtitiwala sa akin. Kaibigan ko man yan, magulang ko man yan, kapatid ko man yan, or partner ko man yan. Basta, kasi sobrang importante po ng foundation ng motivation nyo and ng moral nyo. So, yun po yung isang pinaka-importante sa business. So, kung meron po kayong mga experience like ngayon, wag niyo po masyadong personalin. Diba? Yan po ay
pwedeng halimbawa, sinabi na, ay, yung business na yan, ano yan, yan yung pyramiding eh. Kapag may mga ganun po kayo narinig, normally, hindi ko naman po totally sinasawalang bahala. Ang ginagawa ko po kasi dyan, every time na may naririnig ako, kino-convert ko siya as parang way ko para mas matuto pa. So, nakarinig ako na sinasabi, ay, pyramiding yan eh. Ngayon, anong ginawa ko? Inaral ko hanggang pasulok-sulukan ng business para mapatunayan ko na hindi pyramiding ang business. Ngayon naman yung sinabi, yung mga ganyang klaseng hindi naman magtatagal eh. So ngayon, paano mo ngayon sasagutin yung mga ganong klaseng objection? Aaralin mo. Diba? Pero, take note, kapag nakaka-encounter ka ng ganon, hindi ibig sabihin na pangit or hindi maganda yung ginagawa mo. It's just, kumbaga pwedeng it's a sign na ikaw, mas lalo mo pang pag-igihan or pagbutihan kung paano mo mas ma-deliver yung business concept na meron ka. Nakukuha po? Yes. Ayan siya. So, bilang mga bagong neopreneurs, and majority of you, for sure nasabi na ni Mentor Seller, na tayo po ay mga early adopters. Sabihin mo nga sa sarili mo, I'm early adopters. Early adopters. Naniniwala naman po kayo. Yes. Pag sinabing early adopters, ito po